Okay, so dito nagkwentuhan na tayo about sa contractor. So, syempre, di ba, may first choice ako, tapos nagkaroon din ng choice si Matabel. So, ang unang choice naman ni Matabel, hindi itong contractor na kinuha namin nga. Ang unang choice niya, parang medyo legit naman yun, pero nga, ang ano nun, ang setup nun is for line-up. So, for line-up siya, tapos ang renovation is full renovation na. So, magbabayad ka sa kanila ng 100K. So, 100K na yon, labor and materials na yon. Pero, ang catch-up dito is kailangan mo mag-down ng at least, meron mga 10%, 20%, 30%, 50%, and so on, ganon. Ang kaso ako, ayoko nga nung magda-down muna, tapos hindi naman mo gagawin, naka-line up. And then, syempre, nagmamadali na kami nun kasi nga 4:31 na ang move-in namin. So, eto, nagpunta na nga kami dito niyan. Ang plano ko niyan is dapat 1 week kami sa kuya ko. Pero since may order ako, hanggang 3 days lang kami. So, ayan nga, ang saya-saya ko pa niyan. Kaloka yan, hindi ko akalain na mai-stress ako. So, yung time na yan, kinuha ko na yung materials list dun sa contractor na napili nga yung medyo mura. Ang rate niya is 28K, yung mga gusto na namin up and down. So, yun, sa amin yung materials. Then, bumili na rin ako niyan. So, in-expect ko na mag-start na siya niyan. Pag pinadeliver na yung materials, mag-start na siya niyan. Kaso nga, yung delivery rin niyan is medyo matagal. Ayan. So, ayan yung una lang yan, ha. As in, una lang yan, paunang payment lang, paunang deliver materials lang yan, marami pa yan. So, ang inuna ko, buti nga yung kuya ko nag-recommend kasi ang mga pinabili niya niyan is mga mahal at saka gusto niya mangyari, ikumpleto ko daw yung materials. So, ako, syempre, sabi ko, paano, hindi naman nila matatapos agad yan. So, sabi ko, since nandiyan ka naman sa taas, yung materials muna na kailangan sa taas, ang kailangan. Sabi ko, so, ayun ang bibilin ko. Tas buti, nag-recommend si kuya kasi ang mahal nung mga, pinapabili niya, lalo na dito sa mga parang plywood ba dyan kung tawagin, o plyboard or whatsoever. Ayan. Tapos, nga pala, so pag magpapa-renovate kayo and ganito yung setup na kukunin nyo, yung mga pabahay na i-renovate, kailangan mag-ask kayo for testing. Kasi sila, so ayan yung engineer, covered naman nila yan. So, basta pupunta lang kayo sa office para mag-request kayo for testing. So, ako nagpa-test ako ng leak test. Kasi nga, magkikisame. Kasi may mga incident dito na napakisame na nila yung bahay nila. Tapos umulan, doon na nila nakita na may tagas pala ang bubong. So, kaya ako, nagpa-leak test ako. Yan. So, ayan si engineer. Ang maganda nito, kasi ang smooth ng araw kung yan ha. Kasi, dapat by Monday pa ako nakaschedule. So, nagulat ako, dumating nga yung mga contractor. Tapos, nawalan pa ng kuryente yan. So, syempre, dahil di kuryente ang leaking test nila. Yan. So, nakita niyo yung leak. Yan. So, dahil nga nawalan ng kuryente niyan, sinabi na lang ni engineer na balde nila. So, binalde nila yan. Ngayon, pag balde nila, sabi niya, na rin doon, diretso na nila ayusin kasi kung iaano daw nila sa office, matagal. Kaya yan, salamat naman talaga sa contractor na yun, maayos naman talaga silang inayos nila. Tapos sinabi rin niya sa akin na i-check na rin ipa-check ko na rin yung sa CR, yung mga leak, baka mamaya may mga leak yan sa mga tubo, sa mga sink. So, chinek yan. Then, inayos din nila. So, yan. Very smooth yung mga araw na yan. Tapos yan, dahil habang nag-aantay kami, waiting kami sa contractor na yon. Diyos ko, lahagi na lang kami. So, unang-una rin or pangalawa rin, pag pumili ka ng contractor, dapat professional. Kasi dito, talamak dito yung mga unprofessional contractors, then mga scam. So, beware lang po kayo doon. Marami ditong mga natakbuhan, maraming incident, maraming palpak. So, isa kami sa biktima na napalpak. Palpak ang gawa. So, yon. So, maano naman natin yun sa susunod. Nakabanata. So, ayan. Ayan, ito naman yung pag-uwi namin. Balik na naman kami. Diyos ko, grabe ang pagod ko niyan. Kasi talagang
Pero okay lang. So, ngayon nga, pagkadating namin yan, mautak tong contractor na to kasi gusto niya mangyari. May makita ako na sinimulan niya. Pero sa akin talaga, mga araw na yan, naghingi pa ako ng advice niya sa kuya ko, kay Makmak. Ang sabi ko kay Makmak, okay, ready ka ba? Ready ka ba na pag nagbayad ako sa kanya ng paunang bayad, pwede tayo mas-scam? Kasi nga, naano nga ako, yung instinct ko iba. So sabi ko talaga, yung instinct ko talaga totoo Mula pagkabata ko, pag kinutuban ako, totoo talaga siya. Ay, nako. So, yan, nag-uusap na kami niyan. Kinakausap na siya ng nanay ko kasi inisip ko na para matanda ang kausap niya, maging maayos siya. Kasi magbabayad. Siya pa nag-recommend yung pagkabayad ko sa kanya ng 10,000. Paunang payment kasi sa kanya 10,000. Pag bumaba na, pag sa baba na siya, another 8K. Pag tapos na, yung 10K. Gano'n, napakadali lang naman madali akong kausap, madali kaming kausap, pero hindi ko alam bakit ang dami niyang reason. So, yan. Pipili kayo ng contractor na professional. Yung pag maraming reason, wag nyo nang kunin yun. So, dun kayo sa mga, at saka, ayaw kasi ni Popsicle ng arawan. Ako gusto ko arawan kasi. Bakit? Hindi naman lahat ng arawan tinatamad. Siyempre, aanuan nyo, diba? Babantayan nyo. Kasi pag, based naman sa na-experience ko, mind you naman, no? Sa lahat ng mga, hindi lahat ng mga arawan, tinatamad sila. Meron nga mas mabilis pa nga. Kasi yun ang na-experience ko. Naging mas mabilis nung naghanap na kami ng arawan. Hindi naman arawan, contract, naman yon yung nahanap naman namin, doon lang sa susunod na, na voice over. So, ayan siya. Pa siya niya na kasulatan. Siya pa kasi gusto ko nga sana maramdaman niya na pinagkakatiwalaan namin siya. Ayoko ng mga ganon. Diba? So, siya ng kasulatan, pumirma pa siya. Yan. Ayan yun. So, yun lang muna. Medyo stress talaga ang naidulot sa akin niya. Sobra. Kasi siya ang nakaalam na dapat 31 tapos na kami. Tapos sabi pa niya 1 to 4 days matatapos na ang taas, baba na. So, bago mag 31 tapos na. Ganun ang sinabi niya. So, syempre yan. So, sunod naman. Bye-bye.